So, okay. Kanina sabi ni Tinilda, it's kasi nga may paboritong anak, no? Usually ganyan eh, may mga paboritong anak, no? Okay. Pero kung hindi nyo naiintindihan, kung mag-aaral kayo ng salita ng Diyos, yung mga hindi paboritong anak, sila yung ang pinagpapala. Sila yung yumayaman, sila yung nagkakapera. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya mapalad ang hindi paborito. Okay? Basta maging tapat na kayo sa Panginoon. I'll tell you, lahat ng hindi paboritong anak nanenundet ng mga magulang. Alright. So, last week, pinag-aralan natin it's about Ten Commandments, first part. Na-remind ako ng verse doon na sinabi, honor your father and thy mother and you will give a long life. Kung sabi, pag narespeto mong yung mga magulang is nagkakaroon ka ng mahabang ng habang buhay. So, bakit yan? Sandali lang. Kailangan ko ng tapilip ito. Kailangan ko ng siyang ito, extend. Kailangan ko. Kaya makita ko na next thing. So, okay. So, take note ito na pang importante. Sana nandito din yung ibang natin mga anak mo. Pero, let's try na rin na makita ito ng buti. So, listen. Sila Ate Marley, sila Ate Rosenda, pati si Ate Nida, sila yung nanay natin ngayon. So, may mga biyanan din kayo. Okay. Actually, yung mga prayers ng mga magulang ninyo, it's powerful yan. Okay, powerful yan. Bakit ka mo? Take note, sa Biblia, sila ay considered na widow. Pag sinabing widow, sila yung walang kakayanan. Pag sinabing walang kakayanan, umaasa sila sa Diyos. Okay? So, powerful ang prayer nila. Bakit ka mo? Kasi tignan mo yung mga anak nila, hindi nag-aasakete. Yung mga apo nila, walang sakit. Usually, mga bata, prone yan sa sakit. Pero hindi nagkakasakit. Hindi na aksidente, na may trabaho. Tama? So, ganito po kasi yan. Hindi nga. Pag sila Tinilda, sila Tumerli, yung mga nanay dito, o yung mga byuda na walang source of income, nag-asa sa Panginoon ng pera, nagbibigay ang Diyos ng pera siya. Okay. Binibigay nila sa source of income. Sino? Ang anak. Tandaan yan. Okay? So, binibigay yan, kaya ang anak, dapat nyong bigyan ang magulang nyo kung nangangailangan ng magulang. Nangangailangan, okay? Hindi luho. Iba ang luho sa nangangailangan, hindi yung wants. Okay? Kailangan magbigay. Alright? Kasi pera nila yun. Hiningi nila yun sa Panginoon, pera nila yun, at kailangan magbigyan. Okay? Now, ang problema, pag ang anak hindi nagbigay, ito, tatandaan niya, pag hindi nagbigay ang anak, susubukin ang anak ng 3 beses. Susubukin ka ng 3 beses, pag bumagsak ka, ganito ang mangyayari sa'yo. Pinig, it's either mawawalan ka ng pera, pagkakasakit ka, pagkakasakit ang anak mo, mangangambang ang buhay. Mawawalan ka ng pera. Now, ang mangyayari, yung pera na dapat na mapupunta sa iyo, mapupunta sa kapatid mo ngayon. Sila yung pagpapala. Tapos yung kapatid mo na makikita mo bakit yung pera. Kasi hindi ka nagbigay. Naintindihan. Ganito po kumilos ang ating Panginoon. So, kahit yung, kung papansin nyo, kahit yung nagloloko mag-asawa, di ba, yung lalaki na nakabuntis, no? So, 2 babae na, 2 ng asawa. Yung lalaki pinagpapala pa rin.
Kasi dalawa na eh. Pinapapala siya para suportahan ng dalawang pamilya. Naiintindihan. Hindi selfish ang Panginoon. Ang nagiging selfish lang yung tao. Bakit siya? Bakit siya? Ayan. So, tingnan po kumiga sa ating Panginoon. No? Ayan. Okay, so ito po yung dalawa ng pagpapala. So, ang Diyos, pagpapala ng magulang, pag yung anak, dadaanan ng anak, pag nagbigay ang yes, patuloy yung pagpapala sa kanila. Tapos, dito naman, ang Diyos, sa pagpapala ng magulang, pag yung anak nag-say ng no, ayan, magkakaroon ka ng disiplina at ibibigay sa kapatid ang pagpapala. So, you always need to bless your parents pag naghihingi to. Hindi na po parents to, makinig. Hindi na po parents, kundi yung mga tita na walang basta ng close family. Especially din yung biyanan. Yung asawa din, kung walang source of income. Yan. Always be mindful of that. Kasi nabibigay ang best. Okay? Now, kung papansinin niyo po, sa church, sa normal na church, is ang ginagawa is attend ng service. Tama? Attend. Kakanta, aawi, mag-aaral ng salita ng Diyos, mag-prayer meeting, maghahanap ng ministry. Tama? Yan ang usual na nangyayari. Okay? Tama? Pero sa katotohanan, hindi po dapat ganyan. Yan po ay tama yan, okay? Pero sa katotohanan, dapat may karagdagan pa. Ang yung karagdagan. Dapat ikaw mismo dito sa church na to, nakakaranas ka dapat ng mga miracles dito. Ulitin ko. Hindi ka lang ating dito. Dapat kung anong nangyayari sa Biblia, nararanasan mo. Diba? Bakit ka mo? Kasi patas ang Diyos. Kasi kung sa Israel, napakita siya ng nakapangyarihan, dapat sa inyo din. Number 2, ang Diyos dinidisiplina ng Israel. Ganon din sa inyo. Pag kayo nagkasala, didisiplinahin din kayo ng Diyos. Dito sa church na to, tandaan nyo, didisiplinahin din kayo. Number 3, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, siyempre may pagsubok. Iba yung disiplina, iba yung pagsubok. Okay? Susubukin ka. Remember, sa pagsubok, depende yan. Kung sasagutin yung panalangin mo, kung papagalingin ka, yan. Alright? Number 4, dito mo makikita kung paano kumikilos ang banal na spirito. Number 5, dito mo rin malalaman kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kasi marami pong hindi alam ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kasi ang Diyos ko nagsasabi ng pananampalataya is maniwala ka sa hindi mo nakikita. No. Hindi po ibig sabihin. No. Okay? Dito na rin makikita pagkakaiba ng Kristiyano sa isip at Kristiyano sa puso na nangyari. Dito sa church na to. Makikita niya. Alright. Number 4, of course, dito sa pag-aaral to, dito man makita kung paano buksan ng Diyos ang kanyang kalangitan upang bigyan mo ng pagpapala. Now, bago po ako nagsimula, kuha po muna ng tig-isa lang. Ayan ha. Okay. Magtatanong po ako, magbabalik-aral tayo. Right. Church, always remember ito po ha, huwag na huwag itong kakalimutan. Ang 10 Commandments is importante. Take note, maraming Kristiyano, okay, maraming Kristiyano nire-reject ito. Pag nireject mo ang 10 Commandments, nireject mo na rin ang Panginoong Diyos, nireject mo na rin ang ating Panginoong Jesus. Okay? Alright? So, ulitin ko, maraming Kristiyano ngayon, halos lahat, hindi nila alam na nagkakasala sila. Kasi nire-reject nila ang 10 Commandments. Kung sinasabi nila na walang nakakasunod sa 10 Commandments, isa lang ang pagkakamali, hindi mo na nasunod. Ito naman nasasabihin ko.
Isang commandment lang, hindi mo, nire-reject mo na ang salita ng Diyos. Nireject mo na ang Diyos, nireject mo pa ang ating Panginoon Jesus. Ulitin ko, isang commandment lang ang nireject mo. Okay? Kasi sinasabi ng mga Kristiyan, na wala namang nakakagawa ng 10 commandments eh. Isa lang, wala nang nakagawa. No, that's wrong. Yung word na yun itself, yung salita yun, rejection yun. Okay? Alright. So, mag-ingat po tayo. Okay, so balik-aral, sabi nito, tignan natin kung may natatandaan kayo ha. You shall no other gods before me. Mga bagay na, pakibasa? Tuwa po naman. Okay, pamagasa lang po. Mga bagay na higit pa sa pagbuha, pinaglalaanan ang atensyon mo sa Diyos. Okay, amen. So, yan. That's the first part. Huwag ka magkakaroon ng Diyos-Diyosan na iban sa ating Diyos. Yung mga bagay-bagay na importante na nakakahigit pa sa Diyos, ito yung nagiging Diyos-Diyosan mo. Number 1, you shall not make image of yourself. Number 2, ibig sabihin, yung first part dito, ang sabi, is a commandment. Ito, you shall not make yourself an image. Yung pangalawa, it's a prophecy. Ang sabi, I am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Yung third naman, ito yung promise. Okay? Ang sabi dito, it's but showing love for 1,000 generations for those who love my commandments. Okay? Yan po yung ating pinag-aralan last week. Balik-aral na po tayo dyan. Anong klaseng, may dalawang klaseng prophecy. Ano yung dalawang klaseng prophecy na yun? Sige, sagot lang po, wala na problema. Ano yung dalawang klaseng prophecy? Okay. Kung naganap na at yung magaganap na. Ay, naganap. Sige, tama yung number 1. Okay, naganap na at Magaganap ka lang. tama. May another term? Kuha po ng isa. Okay. Ano? Naganap na at magaganap. Tama. Sige na, bigyan ko ako na rin dalawa. Okay. Sige, bigyan ng dalawa. Okay. Alright. Sige, tuwa po dito ha. Okay. Example ko tuwa ko ha. Or gagawin pa lang. Kuha ka ng dalawa, pag-explain mo to. Anong ibig sabihin? Kaya niyo paliwanag? Number 1, it's naganap, nangyari na o naganap na. Number 2, it's gagawin pa lang. Anong ibig sabihin yan? Di alam? Nakalimutan na? Okay. Okay. Remember po, ang Diyos natin nakikita niya na harap. Pag natalisod ka, for example, bukas nakita niya na. So, yun yung nangyari na. So, pag sinabi ng Diyos na binomba na ang Israel ngayon, nakita niya na. Pero hindi pa nangyayari. Gets? Okay. Ang gagawin pa lang, it's, pag sinabi ng Panginoon, dapat, ito, for example, ito, babagsak ko ito, no? Ulit. Ayan. Pagka babagsak ko, sasabihin ko, babagsak ito sa lupa. Tama? Ayan. Pero pag sinabi ko, ibabagsak ko ito, pero pupunta ito kay Ate Marley. Tama? So, babagsak ko. O, binagsak ko, tapos bibigay ka Ate Marley. So, may ginawa siya. Okay. Yan po yan. Right. We shall not misuse the name of the Lord our God. Okay. Tignan natin kung matatandaan ito. For the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Take note, church. May tignan ito For the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Ibig sabihin, hindi ka papatawarin ng Diyos
hanggang mamatay ka. Pag ginamit mo ang pangalan ng Diyos sa maling paraan, hanggang mamatay ka, hindi ka patatawarin ng Diyos. So, ayan. Dapat hanapin mo ito at hihingi mo ito ng tao. Kaya ito ay napaka-importante. Maraming Kristiyanong ganito. Take note. Maraming pastor na sa Hades ngayon. Nakita ko po sila. Dahil dito. Alright. Yan. Guiltless. Gawin na ito ng guiltless. Hindi mapapatawad ito hanggang mamatay ka. Fill in the blanks. Pakisagot. Ano yung dalawa? Ano? Kaya? Advance, try. You should not misuse the name of the Lord your God. Sino kayo? Ano? Jun? Na? Kaya? Hindi? Okay. Si Jesus Christ, you shall not misuse the name for the Lord God, our Lord Jesus Christ, and the Bible. Naintindihan? Okay. Alright. Ito, remember the Sabbath day by keeping it holy. Ano na araw, gagawin yan. So, tanong, ano ang Sabbath? Ang Sabbath ay para sa? Anong sagot? Para sa? Para sa? Okay. Anong ibig sabihin ng Sabbath? Ang sagot na. Ang sasagot? Ang sabi? Ako ba ka? Araw ng pagpapahinga. So, anong Sabbath para sa atin, para sa hindi mga taga-Israelita? Ang Sabbath ay para sa Israelita. Ano ang ibig sabihin ng Sabbath? Araw ng pagpapahinga. Ano naman ang Sabbath para sa mga hindi Israelita o para sa atin? Sagat? Okay. Ang sagat ay kahit anong araw, basta araw ng pagpahinga mo. Okay? So, yung araw ng pagpapahinga nyo, yun ang Sabbath nyo. Rest day. Okay? Naintindihan? Alright. Okay, church. Medyo sensitive yung topic natin ngayon. So, bear with me. Medyo sensitive siya. Kaya, alam ko may matatamaan dito. So, number 5, honor your father and your mother so that you may long live in the land your God has given you. Ano sagot dito? Pag inala mo at inirespeto ang magulang, anong pangako sa iyo ng Diyos? Sige, kuha ng tingin sa lahat. Okay, alright. So, ito. Ito naman. Anong mangyari pag hindi mo ginala ng magulang at nirespeto? Okay, bigyan sa Ate Marty. Mamamatay. Isa tayo sa Marty. Okay, so ganyan to Alright. Alright, so number 1, okay. Tuloy tayo, you shall not murder. Thou shalt not papatay. Tanong, hanapin ang mga konektang kasalanan. Kung papatay ka ng isang tao, ano magiging dahilan bakit gagawa ka ng krimen na ito? Okay. Pagbigay kahit isa lang.
Dahil sa galit. Okay? Galit sa ingit. Okay, tignan niya. Pakilista, galit sa ingit. Tapos, ikaw sa ingit. Galit. Tapos, selos. Okay. Pride. Ayos ah. Tignan niyo. May naisip na ba kayo? Iba ba? Ha? Okay, tama naman pinagsabihin niyo po, ano? Okay, wag yan. Okay, puot, may panagalit. Okay, mag-ipansin yan. Galit, biglang galit. Iba yung puot, iba yung biglang galit, ano? Ibig sabihin yung napupuot, ito yung nakikipon. Okay. Inggit, wow! Ganun. Bigyan si Ate Rosenda ng isa, okay? Yan. At anumang uri ng karanasan. Mali ka. Magkaroon ng gossip. Yan. Okay. Ano ang klase ng pagpatay? Okay. So kung papansinin nyo, sinabi lang dito, it's you shall not murder. Pero kung papansin nyo, it's napakadaming dahilan. So itong mga ito, konektado, ito yung mga kasalanan na nakatago. Hindi ibig sabihin na pag hindi ka pumatay, is hindi ka nagkasala. No. Naintindihan yung ibig sabihin. Ang utos lang ng Diyos, ito, you shall not murder. Tama? Ito lang nasusunod. Pero hindi mo napapansin yung mga nakatago, yung konekta. Ito ay kasalanan. Naintindihan. Ito, makinig ha, napaka-important. Ano ang klase ng pagpatay? Sinadya. Tama? Ang pagprotekta sa sarili, hindi kasalanan, hindi pagpatay. Pag papatay sa'yo, pinadetektahan mo ang sarili mo at napatay mo siya, hindi ka pumatay. Pinadetektahan mo lang ang sarili mo. Naintindihan? Yun ang difference, okay? Ito, suicide. Yan. Imagine, hindi ko ito naisip eh. Pero kahapon, may nagsuggest, ang Holy Spirit ang nagsabi nun, ilagay ko daw. Kita nyo? Hindi ko ito naisip dito. Pero kahapon, suicide ay pagpatay sa sarili. Naintindihan. Ito, ang pinakamalapit. Alam pero hindi. Parinig. Number 1. Pinig ha? Dito sa mahirap na to. Sa mahirap na lugar, ang anak mo nagkakasakit. Tama? Usually, pagdadalhin mo sa ospital yan, ang iniisip ng magulang, sayang yung pera, sayang yung pera. Kaya ginagawa ng mga magulang, sinasabi, anak, hindi mo na kaya yan. Hindi mo na kaya yan. Iba nag-uwari sa pera eh. Sabi, ano na pang babayad dati, laki-laki na dubugin. Dapat dubugin lang mamatay para ganon yung sinasabi. Pag sinasabi mo yung, anak, hindi mo na kaya yan, yung words na yun, may spirit yun, may power yun, pumapasok yun sa cells, pumapasok yun sa tubig, yung cells mo unti-unti namamatay at nangyayari namamatay yung tao. Pagpatay yun. Nakikindihan. Pag may sakit, buhayin kahit pa paano, pera, bibigyan ka ng pera ng Panginoon. Kahit may utang ka, hindi mo alam yung batang yun, yung pala ang magpapala sa iyo in the future. Okay? Number 2, ito ay importante din. Nakinig. Ito hindi alam ng iba. Yung mga pulubi dyan, nakinig ha, yung mga pulubi dyan, minsan lang manghingi sa inyo yan. Pag nanghingi. Kasi minsan hindi nanghingi yan, na may malimos yan eh. Tama? Namamalimos yan. Pero pag nanghingi, bigyan nyo. Kasi the moment na ni-reject mo siya at namatayan, kasalanan mo. Hindi ka pupunta ng langit dahil ito. Kaya ang pagtulong, tinitignan din kung sino yung mga nasa tao. Ang pagtulong naman sa pagtulong, hindi mo na araw-araw tutulungan yan eh. Pag wala ka talaga, huwag mo tulungan. Pero kung darating yan. Okay? Yan.
Number 3, ito pa. Ang parusa pag ikay pumatay, mamamatay ka rin ng 7 beses. Sa kabilang buhay, papatayin ka ng 7 beses o higit pa. Ito ay sinabi na church, kayo lang nakakaalam ito. Hindi ito alam ng ibang church. Ulitin ko, hindi ito alam ng ibang church, ng ibang reliyon, ng dito pinag-aaralan sa Bible School. Okay? Kayo lang nakakaalam nito dahil ito ay pinakita sa akin ng Panginoon. Nasabi dito sa verse, sabi kay Cain, my punishment is too great for me to bear. You have banished me from the land, from your presence. You have made me homeless, wanderer. Who finds me, who will kill me? The Lord replied, at sabi niya, for I will give 7-fold punishment to anyone who kills you. So, ibig sabihin, dahil ito yung panahon na pinatay ni Cain si Abel, no? Tapos, nagrereklamo sa Cain, Panginoon, paano naman may gaganti sa akin? What if kung may mangyari sa akin? Papatayin din nila ako. Tama? So, sabi ng Panginoon, sino man ang papatay sa iyo, 7 times din ang mangyayari sa kanya. So, pag pinatay siya ng 1 beses, kung anong nangyari sa tao, papatay din siya ng 7 times. 7 times siya. Church, ulitin ko, kayo na nakakarinig ko. Kaya, tandaan, huwag kayong papatay. Now, okay, so, who shall not commit adultery? Listen, nakinig ha? Medyo sensitive to at nasasaktan ang iba o lahat kasi nangyari sa lahat. Okay, pagkakasa yan. Who shall not commit adultery? Kung ikaw mangangayula, ano magiging dahilan? Pakikiapid. Sexual na relasyon sa labas ng kasal. Fornication. So, yung mga hindi nagpakasal, kasalanan. Okay, alright. Wala tayong kapatabahan dito. Guilty din ako dyan, okay? Pero at least galing na ako, okay? Mahali na pag-iisip, pornography, ayan, masturbation, sexual harassment, lumalabas kasi sa bibig, at anumang sexual na activity sa labas ng tipan ng mag-asawa, o immoralidad. So, pumasok na dito ang immoralidad. Ang immoralidad ay kasama ang mga LGBT, ang mga pagdidivorce, pagkakaroon ng maraming girlfriend at boyfriend, ayan, pakikipaghalikan sa maraming babae at lalaki ang immoralidad. Pumapasok na siya dito. Isipin nyo, ito lang yan eh, you shall not commit adultery, pero yung nakapaloob, ang dami. Gets? Now, sa sitwasyon naman ito, ano pwedeng maging resulta nito? Magkakasakitan yung mag-partner, pwede, magsisiraan, magkakasakit sa naman, AIDS. Tama? Mamamatay. Ang problema sa mga hindi kasal, ito yung problema. Paano naman ako magpapaka sa Lord kung wala ka pagpapaka? Tama. Take note. Makinig ha. Kaya nung naranasan ko, pag kasalanan ito, gusto nyong alisin. Ulitin ko, gusto nyong alisin. Okay? Sinasagot ng Panginoon lahat ng inyong pangangailangan. Kung ulitin ko, 100% to. Kung marunong ka manalangin. Ulitin ko. Kasalanan to, pagkasalanan, at hingi man ng tawad sa Diyos, nanghingi ka ng pera sa Diyos, ibibigay niya to ng 100%. Siya mismo magbibigay nito. Pero ang tanong, paano manalangin? Okay, June, pakibasa. Sige. I think ito, pwede nyo ito i-send sa mga anak ninyong hindi paksa. Lord, patawarin niyo po kami ng partner ko sa aming kasalanan dahil nagsasama kami ng hindi kasal. Nagsisisi po kami sa aming ginawa at gusto namin magbago. Gusto namin maalis itong kasalanan at ikaw lang ang makakaalis nito. Upang maalis ng kasalanan nito, kailangan namin makasal ng partner ko. Panginoon, nangangailangan kami ng mga 60 to 100k na pera para maayos ang aming kasal. Pipilitin ko po magtrabaho upang makuha ko ito
ang hinihingi ko po ay tulong na galing sa inyo. Katulad po ng ginawa niyo kay Kuya David nung Haring David yan, haring David. Haring David, okay? kay Haring David nung humingi siya ng tawad. Pinatawad niyo po siya, inalis ang kasalanan niya na paunti-unti at binalik ang kanyang kayamanan. Ganun din po ang gusto kong maranasan at panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Church, itong praying na to is powerful. Pag maghihingi ka, make sure it's valid or tinatawag natin na may silbi. Kasi ikaw mananalangin ka, for example, Lord, bigyan mo ka ng 1 million para sa ating kasaming kasama. Teka lang, para sa ating 1 million, maghahanda ka ng sa abroad ka ba magpapakasal? Diba? Ganun din, ulitin ko, na ikaw, lahat dito, kasarap na dito sa issue, no? Sasagutin ka ng parang 100% kung ganito yung panalangin ninyo. Usually, ang prayer ng iba, ganito, Lord, nagkasala ko, humingi ako ng tawad, gusto ko magbago, sagutin niyo po ang aking, gusto po namin pakasal, kayo po na pong bahala. Tama? Pero hindi. Dita dito. Nanggaling pa sa Bible, ginamit ko pa yung buhay ni David upang hindi buhay ko, ha? Pero buhay ko na eh. Pwede gamitin ng buhay ko kasi nangyari sa akin to. Natatanda niyo po ako humingi ng geto. Nangyari sa akin to. Sabi ko, Lord, may kasalanan ako. May kasalanan ako sa credit card, may kasalanan ako sa SSS, ganito. So Lord, kailangan ko ng 80, tapos kailangan ko pa ng pampabunat ang ipin, ganyan. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng 80 to 120,000. 1 year lang. Pinigay ng Diyos. Dahil kasalanan, gusto niyang alisin siya magsasagot ito. Amen? Alright. Church, pag itong panalangin nyo, I will pray for you na mangyayari ito 100%. Bakit? Unang-una, ang Diyos gusto niyang ipakilala ang sarili niya sa inyo. Dapat maranasan nyo ang pagiging Diyos niya. Kasi ganito ang Diyos natin. Okay? Alright. So, you shall not steal. Kung ikaw ang magnanakaw, ano ang magiging dahilan? Pandaraya, pamimikil, at hindi magkaroon ang hatol. Okay? Ano pwede maging resulta ito? Magkasakitan, magutom, at mamatay. Tapos na rin tayo. You should not give false testimony against your neighbor. Okay, pakipasa po. Kung magiging false witness ka, ano magiging dahilan? Ako na lang. Huwag ka magsinungaling tungkol sa aking kapwa, ipagkalumo siya, siraan siya, o saktan ang kanyang reputasyon, greed for money, or binayaran. Isipin nyo ha, isa lang yan. Napaman, pero ang daming nakapaloob. Magkalulo, ayan. Hawakan na ba? Hawakan pa natin. Gawakan pa natin. Ang pwede maging resulta, masaktan na sira ng loob. Example ng false witness ay yung mga ginagawa sa social media. Ano? Yung mga kunwaring nag-cheat ng mga asawa, pero nagkakabalikan para maraming views. Tama? Marami, di ba? Dito na sila pumapasok, kumakalat ng kasalanan. Yung mga nagpo-promote ng peking produkto, yung gusto lang sumikat at gagawa ng paraan para manloko. Naintindihan, okay? Huwag tayong gagawa, ha? Ito medyo madami. Last. You shall not covet your neighbor's house. At sabi ng covet, pag-i-import or magnasa. Ano magiging dahilan kung bakit ka magnanasa sa isang tao, bagay o hayop? Covet, yung mga bagay-bagay hindi lang sa tao, sa gamit, at sa mga hayop. Okay? Jealousy.
Okay? Ang jealousy, ang jealous, hindi kontento. Pag hindi ka pala kontento, kasalanan. Immoralidad. Isipin mo, na magdanasa ka pa sa hayop. Nangyayari ganyan. Greedy, o kahaman, meron ka na gusto mo pa. So, isipin yung greedy na meron ka na gusto nyo pa. Yung mga sobrang gamit nyo na hindi nyo na nagagamit. So dapat pamigay sa mga nangangailangan. Kasi masisira lang naman siya. Tama, katulad ako, bigyan ko ng sapatos, tapos binigyan ako ng panaginip ng Panginoon. Sasabi ko, ayoko na kasi may 7 sapatos ako. Sira yung sapatos. Napaparinig ka ba? Hindi tayo magkasisa pa. Okay. So, ganyan ha. Tandaan, wag sobra. Kasalanan po siya. So, bilhin nyo dito lang siya. Comment lang to. Ito po na yung mga sobra. Nagiging kasalanan siya. No? Ang dami niya. Yung mga edad pa rin. Bakit ang dami yung mga edad? Ano ang gagawin mo para matupad ito? Siyempre, magpaplano ka ng masama. Tama? Siyempre, gusto ko yung ano na yun, yung kotse na yun. So, anong pagpaplano yun? Kung magpaplano ako, tama? So, pagpaplano ko, baka malamang akitin ko, kung babae yan, akitin. Kunti-kunti kong susuyuin yan. Ito, dito, kain ka dito. Ganyan. Ingat tayo dyan, ha? So, magbabayad. Uy, pre. Gagapin natin yun, sasakyan na yun. Ayan. Diba? Yan. Sisiraan ng tao. Yan, sa mga sa relationship, ay, alam mo ba yung asawa, nakita ko nag-ano. Diba? Sinisiraan. Magaling. Yan. Magdanahaw, siyempre. Kailangan ko magkaroon nun, kaya magkaroon ko. So, papansinin nyo, ito lang yung kasalanan, pero ang dami. Meron pa. Hindi pa tapos siya, makinig. Sino maapektuhan? Ano ang mangyayari sa example sa asawa? Masisira ang relasyon dalawang party. Tama? Mamawala ng tiwala. May sisisihin, magsisisihan. Eh, yan. Mga kasalanan na siya, no? Palaging may pag-aawayan. Maaring maghiwalay at gumawa pa ng karagdagang kasalanan. Paano? Maaring si Mrs. pumatol pa sa ibang lalaki. Nagkasala na kasi lalaki, ikaw pa, dadagdagan pa. Yan ang mga ayaw ng Panginoon. So, taong na sa paligid, anong ginagawa pag nalaman ito? Yung kapit-bahay nyo. Yan. Ayun. Kisses, wala. Ayan. Okay. Paninirang puri. Kasalanan po. So, magiging anak, ano magiging apekto? Masisisa magulang at maaari din mangyari sa anak. Tama? Lalo, nadami ang kasalanan at masisira ang mga magandang plano ng Diyos sa isang tao. Apektado po yung anak niya. So, ito. Pero ito, ano pa? Kumakalat ang kasalanan na epekto sa matagal na para sa naharap. Now, sa binigay ng 10 utos ng Diyos, meron naman tanong. Ano ang purpose ng 10 Commandments at bakit ito pinili ng Diyos sa atin? Sige po. Kuha po ng isa na. 10 Commandments, yan yung parang 10 pagsubok sa atin kung malalampasan natin. Ayos, ang ganda yan. 10 tutos. So, sige, kuha ka Jun. Kuha mo nga yung isa na. Kuha ka rin, ha? Okay. Bigyan sinayin, ha? Dali mo yung dyan, Jun. Okay. So, okay. Ano ba? Sige. Tama naman sinabi niya. Hindi ko nga naisulat yun. Maganda yung sinabi niya. Ano pa? Para sa atin, ano ang purpose ng 10 Commandments? Ano ba? Ano ba? Babala. Babala. O sige, kuha ka to Marley.
Okay. Anyone? Bakit? May 10 commandments? Na dapat di natin gawin. Okay, sige. Kung alam mo, okay, tama. Yan naman. Ate Lucenta, meron ba? Mapabuti ang buhay. Amen? Agree mo ba? Ikaw, Ryan, bakit may 10 utos sa palagay mo? Pag-suggest ka kahit ano. Okay? Sige. Ikaw, nagkaroon ng takot. Tama. Galing ha. Tama. Okay. Bigyan nyo yung mga bagay na sagot niya. Hindi ko naisip yan. Ano? Tama. Ikaw doon sa palagay mo. Anything else? Okay? Wala na. Sige. Okay. Ito yung sagot ko ha. Pero tama yung sinabi niya. Ang gaganda. Okay? Sakay mabuti ng tao. Tama. Mabuhay na maayos sa mundo na ginawa niya na maayos. Okay. Bumaba ang buhay mo. Kasi kung magpapatay tayo, di ba? Magiging maayos ang buhay ng mga anak at kanilang hinaharap. Ayan. So, conclusion po natin. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal tayo ng Diyos dahil pinoprotektahan niya ang buhay mo. Ang batas at utos na tayo hindi lamang para sa Kanya na dapat sundin, ngunit upang mabuhay ka ng mahabang buhay at may kasaganahan dito sa mundo. Amen? Tayo po ito ngayon, manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Diyos, pinadakila sa buhay namin sa araw ito. O Panginoon ko, aking Panginoon Jesus, dakila sa buhay. Maraming salamat sa napakagandang 10 utos na ito. Lord, parang napakasimple niya kasi 10 lang, pero di namin nakita na napakadaming nakadikit na kasalanan dito na dapat namin iwasan. Maraming salamat sa Panginoon dahil pinapakita niyo po ito sa amin ng isa-isa at upang maging mabuti kami. At upang maging maayos ang aming pamumuhay, humabang aming pamumuhay, pinupuri ka namin, O Diyos, dahil binigay niyo po ito para sa aming ikabubuti. O Diyos, dahil binigay niyo po ito sa utos na ito, dalangin ko, Panginoon, gusto ka namin papurihan dito dahil napakabuti mo, O Diyos. O Diyos, ako po ay tinataas ko ang mga anak ni Ate Marley, ni Ate Lucena, ni Ate Linda, at yung members ng church, Panginoon, na kung sino po ang hindi kasal, Panginoon, Lord, kayo po magbigay ng kanilang pangangailangan, especially sa pagpapakasal, upang magkailis na po sila sa kasalanan